Nakaupo ka sa ilalim ng isang pariralang hindi mo lubos maipaliwanag, gayunpaman ito ay patuloy na pumipiga sa iyong dibdib. Pinili, ngunit sinabihan na umupo, tahimik at makinig. May something sa iyo na nakakaalam na hindi ito basta-bastang pangyayari. Dahil ang kirot ay masyadong partikular, masyadong tahimik, masyadong sadya upang maging ordinaryo. Kapag sinabi ng Diyos, umupo ka ngayon, hindi niya pinapahiya ang iyong paggalaw. Hinaharang niya ang bahagi sa iyo na gustong lumampas sa bigat ng ipinapahayag. Dala-dala mo ang mga tanong sa iyong mga kamay, sa iyong mga balikat, sa pagod na paraan ng iyong pag-abot sa iyong telepono na parang may ibang sagot na lilitaw sa pagitan ng mga swipe. Ngunit ang mas malalim na sagot ay wala sa mas maraming ingay. Nasa pag-aaral ito kung paano kilalanin ang panahon na naroroon ka at kung bakit ang tawag ng mga pinili. Isang 30 araw na paglalakbay ay makakatulong sa iyo na pangalanan ang nararamdaman mong matindi bago mo ito ma-misunderstand. Upang ma-access ang e-book, pumunta ngayon sa itaas ng mga komento at i-click ang link sa pinned comment. At habang ginagawa mo yon, panatilihing bukas ang iyong puso dahil ang bagay na pakiramdam ay mabigat ay maaaring maging ang bagay na nagtatangkang turuan ka kung paano makinig. Manatili dito dahil ang unang pagwawasto ay madalas na ang nagliligtas sa iyo mula sa pagtakbo ng paikli-ikot. Alam mo ang pakiramdam ng paggising na pagod na, parang ang iyong espiritu ay gising ng buong magdamag na sumasagot sa isang tanong na hindi naabot ng iyong bibig. Pareho ang itsura ng kwarto, pareho ang lasa ng kape, pareho ang mga mensahe sa iyong screen, ngunit may something sa iyo na lumipat at hindi na magpapakunwari. Ganito madalas ang pakiramdam ng banal na pagkaantala, hindi maingay, hindi flashy, ngunit sapat na matatag upang ipakita kung gaano kalaki ang strain na iyong pinapormal. Patuloy kang tumatayo, umaupo, umaabot, nag-scroll, nagpaplano at nananalangin. Gayunpaman ang iyong katawan ay nagsasabi ng katotohanan bago pa man ang iyong mga iniisip. Nanghihigpit ang iyong panga, nananakas ang iyong hininga, nananatiling abala ang iyong mga kamay dahil ang katahimikan ay pakiramdam ay masyadong tapat. At sa katapatan na iyon, hindi lang ikaw hinahangad ng Diyos na huminto. Hinahangad niya na mapansin mo na ang ngayon na ito ay nagsasalita sa iyong pagod sa ilang panahon na. Kapag nagsimula kang mapansin ang senyales, titigil ka na sa pagtuturing sa iyong pagkapagod bilang kabiguan at magsisimulang makita ito bilang lugar kung saan maaaring magsimula ang pag-unawa. Mahalaga ang pagbabagong iyon dahil ang iyong maling babasahin ay magkukontrol sa iyo, ngunit ang iyong makikilala ay makakagabay sa iyo. Kaya nga ang mensahe sa loob ng pamagat ay hindi tungkol sa pagiging passive, kundi tungkol sa pag-aaral ng pagkakaiba sa pagitan ng pagkaantala at pagiging dinirekta. Minsan ang kaluluwa ay nagkakamali ng katahimikan bilang kawalan at pagkatapos nagsisimulan itong punan ang bawat puwang ng takot, kaguluhan o pagbibigay kasalan sa sarili. Ngunit ang isang tahimik na panahon ay maaaring mga hulugan ng maraming bagay. Paghahanda, pagsasara, muling pagtatayo, muling direksyon o ang unang manipis na liwanag ng isang bagong simula. Hindi mo kailangang pilitin ang isang kahulugan sa bawat tahimik na sandali. Kailangan mo ng paraan upang makinig ng may pananagutan, upang timbangin ang nangyayari ng hindi ginagawang personal na pagtanggi ang bawat saradong pinto. Ang tamang interpretasyon ay makakapagpatatag sa iyong mga panalangin. Malilinaw ang iyong mga pagpipilian at mapapababa ang panik na nabubuo kapag ang buhay ay hindi gumagalaw sa iyong nais na schedule. Ang iyong nararanasan ay maaring humihingi ng pasensya, ngunit ang pasensya ay hindi katumbas ng kalituhan. Alam ng pasensya kung paano maghintay nang hindi nawawala
ang sarili. At kapag natutunan mo iyon, titigil ka na sa pagtuturing sa bawat paghinto bilang parusa at magsisimulang mapansin kung paano madalas nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng oras na makakaisip lamang mamaya. Isipin mo ang isang ordinaryong umaga kung saan ginagawa mo ang kama ng isang kamay habang sumasagot sa mensahe gamit ang isa pa, gayunpaman ang iyong isip ay patuloy na bumabalik sa parehong pangungusap. Umupo ka ngayon. Iyon ang uri ng sandali na nagpapakita kung talagang nakikinig ka o basta lang nakakapag-survive. Maaari ka pa ring pumunta sa trabaho, sumagot ng mga tawag, dala ang parehong mga responsibilidad. Ngunit sa loob, may kakaibang tensyon sa pagitan ng mukhang matatag at ng nararamdamang hindi pa tapos. Magsisimula kang tingnan ang mga lumang usapan, muling basahin ang mga alaala. Nagtatanong kung napalampasan mo ang isang senyales o kung ang senyales ay palaging ganito kabanal. Dito kadalasang nagtatrabaho ng pinakamabuti ang kaaway ng kalinawan, hindi sa pamamagitan ng spektakulo, kundi sa pamamagitan ng pagkakaabalang nagpapadoubt sa iyo sa iyong sariling pagkamalay. Kung ang sandali ay banal, ang pagmamadali ay nagiging bitag. Kung ang sandali ay nagtuturo, ang paghahambing ay nagiging magnanakaw. At kung ang sandali ay tumatawag sa iyo na umupo, ang iyong unang gawain ay hindi magpatunay ng anuman. Ito ay makinig sa sinasabi talaga. Ang nakikinig na natututo nito ay magsisimulang dumaan sa araw na may kaunting panik at higit na atensyon. Alam ni Pedro ang tungkol sa ganitong uri ng pagkaantala dahil pamilyar siya sa Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Sa pagsisikap, sa ugali na kumilos muna at intindihin mamaya. Gayunpaman, kahit para sa isang taong sanay na maghagis ng lambat at magbasa ng tubig, darating ang sandali na ang boses ng Diyos ay humihingi ng pansin bago ang aktibidad. Ang parehong pattern na yon ay umaabot sa iyong ordinaryong buhay. Kapag ikaw ay binubuo ng paglutas ng lahat, gamit ang isa pang plano, isa pang paliwanag, isa pang hatinggabing usapan, hindi kahinaan ang paghinto. Karunungan ito na hayaang pangalanan ng Diyos ang panahon bago mo itong ipilit sa iyong sariling wika. Minsan, ang iyong susunod na hakbang ay hindi higit na pagsisikap, kundi higit na pagsusuko, hindi higit na opinyon, kundi higit na pagsunod. Nang kailangang matuto iyon ni Pedro, ang aral ay hindi lamang para sa dagat, ito ay para sa kaluluwa. At ang iyong buhay ay hindi naiiba kapag ang parehong tensyon ay lumilitaw sa iyong tahanan, trabaho, relasyon, at mga pribadong panalangin. Ang tawag na umupo ngayon ay maaring pakiramdam ay may halaga, ngunit pinoprotektahan din nito ka mula sa pag-aaksaya ng lakas sa mga galaw na hindi kailanman para sa iyo. Kung patuloy mong pinababayaan ang senyales, ang parehong cycle ay nagsisimulang umulit sa iba't ibang anyo. Tinatawag mo itong pagiging productive, ngunit tinatawag itong strain ng iyong katawan. Tinatawag mo itong pagiging realistic, ngunit
Tinatawag itong numbness ng iyong espiritu. Tinatawag mo itong pagpoprotekta sa sarili. Ngunit sa ilalim ay alam mong nagsisimula kang maging matigas sa reaksyon imbes na tugon. Iyon ang nangyayari kapag patuloy kang tumatakbo palayo sa kung ano ang nagtatangkang turuan ka. Titigil ka sa pagpansin sa mas malalim na kahulugan at magsisimulang tumugon sa bawat surface na abala na parang buong kwento yon. Kaya huminto dito at itype ang mga salitang 777 sa mga komento bilang simpleng kumpirmasyon na naririnig mo ang mensahe at babalik dito ng may atensyon. Pagkatapos ay bumalik sa narasyon na may mas kalmadong puso dahil ang punto ay hindi magsagawa ng pagkakasundo. Ang punto ay hayaan ng pagkilala na maging simula ng karunungan. Ang iyong kinakaharap ay hindi lamang panlabas na presyon. Mayroon ding isang panloob na pattern na patuloy na nagbubulong. Gumalaw ka ng mas mabilis o malampasan ka. Ang pattern na iyon ay hindi laging tunog na dramatic. Minsan tunog ay responsable. Minsan tunog ay praktikal. Minsan tunog ay isang matalinong ugali upang maiwasan ang pagkadismaya. Ngunit sa ilalim ng boses na iyon ay madalas na takot na manatili sa kawalang tiyak. Hindi mo kailangang ipahiya ang sarili sa takot na iyon. Kailangan mo lang itong kilalanin dahil kapag nakita mo ang pattern, maaari kang tumigil sa pagsunod dito ng automatic. Ang tawag na umupo ngayon ay tumutugon sa bahagi sa iyo na nagkakamali ng urgency bilang pananampalataya. Itinatahak nito kung ikaw ay tumutugon mula sa kapayapaan o mula sa takot na maiwan. At mahalaga ang tanong na iyon dahil ang katawan ay sumusunod sa direksyon ng puso nang matagal bago aminin ng isip ang katotohanan. Kapag ang iyong panloob na buhay ay mapagkabalisa, ang iyong panlabas na buhay ay nagiging nagmamadali. Kapag ang iyong panloob na buhay ay nalilinaw, ang iyong panlabas na buhay ay nagsisimulang kumalma. Iyon ang eksaktong dahilan kung bakit maraming mambabasa na dumaan sa ang tawag ng mga pinili. Isang 30 araw na paglalakbay ay nagsasabi na natulungan silang mas malinaw na maunawaan ang kanilang panahon, ayusin ang kanilang mga panalangin, at itigil ang pag-i-interpret sa bawat katahimikan bilang pagiwan. Upang ma-access ang ebook, pumunta ngayon sa itaas ng mga komento at i-click ang link sa pinned comment. Hindi ito nagbibigay sa iyo ng peking pangako. Binibigyan ka nito ng wika para sa kung ano ang iyong nararamdaman na upang makatugon ka ng may mas maraming pananampalataya at mas kaunting kalituhan. At kapag tumutugon ka ng may kalinawan, titigil ka sa pagtuturing sa bawat pagkaantala bilang hatol laban sa iyo. Maaring maramdaman mo ang presyo ng mga nagkakompetensyang boses ngayon. Ang bawat isa ay humihingi ng iyong atensyon bago ka pa man nagkaroon ng oras na siyasatin kung ano ang mahalaga. Isang boses ang nagsasabi sa iyo na gumalaw. Isa pang boses ang nagsasabi sa iyo na manatili. Isa pang boses ang nagsasabi sa iyo na magkunwaring walang nangyayari. Ang ganitong uri ng ingay ay nagpapahirap na mapansin kung ano ang talagang banal sa harap mo. Kaya ang trabaho ay hindi ang pahingahin ang bawat boses ng puwersa. Ang trabaho ay hayaan ang pinakamatotohanang boses na maging ang pinakamalakas na boses sa iyong puso. Kapag nagsasalita ang Diyos, ang utos ay hindi laging nagpapalambing sa iyong gana sa kontrol. Maaaring humingi ito ng pasensya kapag gusto mo ng bilis. Maaaring humingi ito ng pahinga kapag gusto mo ng patunay. Maaaring ipag-utos sa iyo na umupo kapag gusto mong tumakbo. Ngunit kahit gayon, ang utos ay hindi laban sa iyo. Ito ay para sa iyong katatagan. Mayroon ding dahilan kung bakit ang pakiramdam na ito ay personal imbes na theoretical. Ikaw ay nabubuhay sa tunay na bahay. May tunay na mga bill, tunay na mga responsibilidad, tunay na mga relasyon, tunay na pagod, at tunay na mga panalangin na hindi pa nakakahanap ng nakikitang sagot.
Ginagawa nitong mas mahirap ang utos dahil hindi ka makatago sa loob ng abstraktong wika. Kailangan mong piliin kung ang iyong susunod na oras ay pamamahalaan ng presyon o huhubugin ng pag-unawa. Alam ng katawan kapag dala na ito ng masyadong marami at alam ng kaluluwa kapag humihingi na ito ng masyadong kaunting katapatan. Maaring sinasabi mo sa sarili mo na okay ka habang ang iyong atensyon ay patuloy na nagkakahiwalay. Maaring sinasabi mong nagtitiwala ka sa Diyos habang sa lihim ay nakikipag-usap para sa mas mabilis na ebidensya. Wala sa mga iyon ang nagpapaging hindi karapat-dapat sa iyo. Ibigay lang nito na ang panahon ay humihingi sa iyo na maging mas matapat. Ang katotohanan ay madalas na mas tahimik kaysa sa anxiety, ngunit mas matibay. At kapag pumili ka ng katotohanan, magsisimula kang mapansin na ang tawag na umupo ngayon ay hindi isang dead end. Ito ay isang threshold. Ang presyo ng hindi pagpansin sa threshold na iyon ay banayad sa simula. Pagkatapos ay nagiging cumulative. Nawawalan ka ng kaunting kapayapaan dito, kaunting kalinawan doon, kaunting pasensya sa isang usapan, kaunting tulog sa isa pang gabi. Sa lalong madaling panahon, ang kaluluwa ay pakiramdam ay puno ng sarili nitong ingay. Kaya kunin ng seryoso ang kahilingan at itype ang 333 sa mga komento kung gusto mong markahan ang sandaling ito bilang threshold ng kumpirmasyon, hindi superstition. Pagkatapos ay bumalik sa mensahe dahil higit pa ito sa numero. Ito ay tungkol sa pagpayag na ang iyong atensyon ay umuwi. Ang nagpapanatili sa hidwa na ito ay madalas na hindi kawalan ng pananampalataya, kundi isang ugali ng pag-i-interpret sa lahat sa pamamagitan ng agarang emosyon. Nakararamdam ka ng tensyon, kaya inaakala mo ang panganib. Nakararamdam ka ng pagkaantala, kaya inaakala mo ang pagtanggi. Nakararamdam ka ng kawalan, kaya inaakala mo ang kawalan. Ngunit ang mga nararamdaman habang totoo ay hindi laging maaasahang tagapag-interpreta ng buong larawan. Ang mga ito ay mga senyales, hindi panghuling hatol. Ang mas matalinong galaw ay ang pagpansin sa nararamdaman nang hindi isinusuko ang iyong buong pag-unawa dito. Dito nagsisimula ang paglipat. Ang pinili ay hindi kailangang maging hypersensitive sa bawat dumadaang alon. Ang pinili ay natututo na manatili ng sapat na matagal upang siyasatin kung ano ang pag-aari ng sandali at kung ano ang pag-aari ng takot. At sa katahimikan na yon, isang bagong uri ng lakas ang lumalabas, isa na mas banayad at mas matibay kaysa sa patuloy na reaksyon. Ngayon, isipin mo ang panahon bilang isang buto na nakalibing sa ilalim ng madilim na lupa. Hindi mo ito makita, ngunit hindi iyon nangangahulugan na walang nangyayari. Sa katunayan, ang tagong lugar ay madalas kung saan nagsisimula ang pinakamahalagang gawain. Ang presyon sa paligid nito ay hindi laging parusa. Minsan, ito ang mismong kondisyon na nagpapanatili dito ng buo. Ang paghihintay sa paligid nito ay hindi laging aksaya. Minsan ito ang silid kung saan pinoprotektahan ng anyo. Maaaring hindi mo gusto ang kadiliman ng hindi pag-alam, ngunit ang kadiliman ay maaaring maging lugar ng konserbasyon kapag ang buhay ay kumukuha ng ugat bago ito tumubo. Sa larawang ito, ang presyon ay hindi kaaway ng paglago. Ito ang kapaligiran na nangangailangan ng tiwala. Kaya nga ang pag-upo ngayon ay maaaring pakiramdam ay masyadong matindi. Hindi ka pinababayaan sa dilim. Ikaw ay hawak sa isang tagong proseso na hindi sumusunod sa iyong pagmamadali. Sa ilalim ng lupang iyon, ang buto ay hindi nakikipag-argumento sa panahon. Hindi ito humihingi ng langit bago matutong tiisin ng lupa. Tinatanggap nito ang kailangan at nananatili. Ang tagong pagbuo na iyon ay mahirap sa puso ng tao dahil gusto mo ng nakikitang kumpirmasyon, ngunit ang pinakamalalim na gawain ay madalas nangyayari ng hindi nakikita. Maaari ka pa ring maging tapat doon. Maaari ka pa ring manalangin doon. Maaari ka pa ring pumili ng katapatan doon.
At habang ang iyong buhay ay tila sakop, ang Diyos ay hindi sinisira ang takip. Ginagamit niya ito upang palakasin ang mahina, upang ingatan ang tunay, upang hiwalayin ang tumitibay mula sa kung ano ang emosyonal na ugali lamang. Ang nakikinig na natututo na igalang ang mga tagong panahon ay nagiging mas mababa ang panik tungkol sa pagpapatunay ng kung ano ang hindi panahayag. Hindi mo kailangang pilitin ang pagbubukas mula sa nakalibing na buhay. Kailangan mong magtiwala sa pagbuo na nasa daan na. Ang ilang pagtutol na nararamdaman mo ay simpleng discomfort nang hindi nakikita habang nagiging. Ang buto ay hindi nagreklamo na hindi pa ito nagiging puno. Dapat munang matiisan ang presyon ng lupa. Sa parehong paraan, maaaring nasa yugto ka kung saan ang visibility ay maaaring talagang mahina ang kung ano ang nabubuo. Kung ang lahat ay inilantad ng masyadong maaga, ang ilang mga ugat ay hindi pa handa. Kaya nga mahalaga ang pag-unawa. Hindi mo tinatawag ang bawat tagong bagay na pagkawala. Hindi mo tinatawag ang bawat saradong espasyo na kabiguan. Ang ilang pagtatago ay awa. Ang ilang pagkaantala ay proteksyon. Ang ilang pagpigil ay kabutihan ng Diyos na nagpapanatili sa maagang ingay mula sa banayad na pagbuo. Hindi nito ginagawang madali ang paghihintay, ngunit ginagawa nitong makabuluhan, at ang kahulugan ay nagbabago ng paraan ng iyong pagtitiis. Kapag ang buto ay nagsimulang gumalaw, ang pagbabago ay tahimik bago ito maging malinaw. Ang presyon ay nagbabago. Ang shell ay lumuluwag. Ang banayad na buhay ay umaabot sa kung ano ang dati ay tila hindi mapagalaw. Ang galaw na iyon ay hindi maingay, ngunit ito ay desisibo. Ang buhay na nakatago ngayon ay nagpapatunay na ang lupa ay hindi ang dulo ng kwento. Maaaring nasa katulad na lugar ka kung saan may something sa iyo ay nagsimulang magbago kahit ang ebidensya ay maliit pa. Ang tawag na umupo ngayon ay hindi humihingi sa iyo na maging inert. Hinihiling nito na igalang mo ang tagong galaw hanggang sa maging sapat na malinaw upang makilala. May pagkakaiba ang pagka-stagnate at pag-ripen. Ang isa ay namamatay, ang isa ay naghahanda. Kailangan mong matutunan kung alin ang nagsasalita. Sabihin mo ito kasama ako sa iyong sariling paraan, handa ako. Hayaan ng maikling pariralang iyon na markahan ang iyong puso ng hindi nagiging performance. Hindi ito tungkol sa pagpilit ng nararamdaman. Ito ay tungkol sa pagpayag sa uri ng katahimikan na nagpapataas ng katotohanan. Ang pagbabalik ngayon ay simple, ngunit hindi ito mababaw. Ang mukhang utos na huminto ay talagang tawag na iayon ang iyong buhay sa kung ano ang nagiging totoo sa loob mo. Ang pamagat ay hindi lamang tungkol sa pagiging pinili. Ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano umupo sa ilalim ng kapahayagan nang hindi sinusubukang dominahin ito. Kinakailangan nito ng pagpapakumbaba. Kinakailangan din nito ng tapang dahil kapag umupo ka, nawawala ang ilusyon na ang kontrol ay katumbas ng kaligtasan. Ngunit nakakakuha ka ng mas maganda, ang kakayahang mapansin kung ano ang ginagawa ng Diyos nang hindi ginagawang krisis ang bawat sandali. Hindi mo kailangang pilitin ang buto, hindi mo kailangang ipahiya ang lupa, hindi mo kailangang humingi ng bulaklak bago ang tamang oras. Kailangan mo lang na manatiling tapat sa lugar kung saan ang buhay ay patuloy na nabubuo. Sa tunay na termino, iyon ay maaaring mga hulugan ng pagbubukas ng iyong Biblia bago buksan ang iyong mga mensahe. Maaaring mga hulugan ito ng pagkuha ng 10 mabagal na hinga bago gumawa ng desisyon na dati ay minamaneho ng panik. Maaring mga hulugan ito ng pagsusulat ng kung ano ang alam mong totoo imbes na irepetisyon ang kung ano ang takot mong mangyari. Mahalaga ang mga maliliit na gawaing ito dahil tinuturuan nila ang iyong katawan ng bagong ritmo. Pinapaalala nila sa iyo na hindi ka pag-aari ng urgency.
Tinutulungan ka din nilang makilala ang pagkakaiba ng tunay na utos at anxious na healing. Kapag ang buto ay nabubuo, hindi ang bawat presyon ay dahilan upang basagin ang takip. Minsan ito ay dahilan upang manatiling matatag. At ang pagiging matatag ay hindi passive. Ito ay malalim na aktibo sa mga hindi nakikitang lugar. Ang isa pang gawain ay ang pangalanan ng panahon ng matapat sa panalangin nang hindi ito i-dramatize. Maaari kang sabihin, Panginoon, hindi ko lubos na nauunawaan ang paghinto na ito, ngunit hindi ko gustong sayangin ito. Ang pangungusap na iyon ay maaaring baguhin ang paraan ng iyong paglakad sa umaga. Maaari nitong pigilan ka sa pag-i-interpret sa bawat hindi nasagot na tanong bilang senyales ng pagkapabaya. Maaari rin nitong pigilan ka sa pagpilit ng maagang resulta simpleng dahil ang kawalang katiyakan ay pakiramdam ay hindi komportable. Hindi ka pinag-uutos na mahalin ang kawalang katiyakan. Pinag-uutos ka na hayaang ang kawalang katiyakan ay ipakita kung anong uri ng pananampalataya ang iyong tinatagpuan. Ang pananampalataya ay hindi laging mabilis na nagagalaw ang mga bundok. Minsan, natututo itong maghintay sa paraan na nagpapanatili sa puso mula sa panik. Ang ganitong uri ng paghihintay ay aktibo, may sandalan at gising. Mayroon ding mga praktikal na hangganan na nakakatulong na protektahan ang panahong ito. Kung ang ilang mga usapan ay patuloy na humihila sa iyo sa kalituhan, maaaring kailanganin mong bagalan ang mga ito. Kung ang ilang mga kapaligiran ay patuloy na nagpapakain sa parehong anxiety, maaaring kailanganin mong limitahan ang tagal ng iyong pananatili doon. Kung ang ilang mga ugali ay patuloy na pumipighati sa iyong pagkamalay, maaaring kailanganin mong pumili ng mas simpleng ritmo sa ilang panahon. Ang mga limitasyong ito ay hindi parusa. Ang mga ito ay awa. Gumagawa ang mga ito ng espasyo para sa mahina na magpatuloy na nabubuo ng walang patuloy na pagkaantala. Ang buto ay hindi nangangailangan na ang bawat kamay ay humawak dito. Kailangan nito ng mga kondisyon na nagpapayag sa buhay na magpatuloy. At minsan, iyon ang tahimik na biyaya na nakatago sa loob ng mahirap na panahon. Ang malinaw na desisyon ay maaaring naghihintay sa iyo ngayon, isa na hindi naglulutas ng lahat, ngunit tumitigil sa pag-drift. Maaaring kailanganin mong piliin ang katapatan kaysa sa performance, pasensya kaysa sa panik o panalangin kaysa sa compulsive na paliwanag. Ang desisyong iyon ay hindi mag-aalis ng bawat hindi alam, ngunit ibabalik nito ang iyong mga paa sa ilalim mo. Makakatulong ito sa iyo na gumalaw mula sa reaksyon patungo sa pamamahala. At ang pamamahala ang hinihingi ng sandaling ito, hindi kontrol, hindi spektakulo, pamamahala. Ang lakas na dala ang alam mo, protektahan ang nabubuo at ilabas ang kung ano ang hindi para sa iyo na pilitin. Ganito natututo ang mga pinili na umupo at paring gumalaw pasulong. At kung kailangan mo ng tulong na hawakan ang linyang iyon nang may kalinawan ang tawag ng mga pinili. Isang 30 araw na paglalakbay ay maaaring maging kasamang nagpapanatili sa iyong atensyon na matatag kapag ang iyong mga emosyon ay gustong magkalat. Upang ma-access ang e-book, pumunta ngayon sa itaas ng mga komento at i-click ang link sa pinned comment. Nakikilala ka nito kung nasaan ka at tinutulungan kang gawing panalangin, pagninilay at isang tapat na susunod na hakbang ang pagkilala. Pagkatapos ay maaari kang bumalik sa iyong araw na may mas kaunting kalituhan at mas maraming direksyon. Ngayon hayaang lumalim ang larawan. Ang nakalibing na buhay ay hindi lamang nakatago. Ito ay iningatan din. Ang lupang sumasakop dito ay hindi lamang bigat. Ito ay isang uri ng tirahan. Ang tinatawag mong pagkaantala ay maaring naging bagay na nagpapanatili sa delikadong gawain ng buo hanggang sa sapat na lakas upang gumalaw.
Hindi nito binubura ang kirot ng paghihintay, ngunit binabago nito ang kahulugan ng kirot. Hindi ka nabibigo dahil hindi mo pa makita ang buong hugis. Hinahangad ka na magtiwala sa proseso na gumagana mula sa loob palabas. Ang buto ay hindi nagiging totoo dahil napansin ito. Nagiging nakikita ito dahil naging tapat ito sa dilim. Kaya nga ang tagong yugto ay maaring pakiramdam ay nakakairita. Alam mong may something na naroroon. Nararamdaman mo ang hila ng kung ano ang nabubuo. Ngunit hindi mo mapapabilis ang buhay na dapat umunlad. Maaari ka lamang makipag-ugnayan dito. Ang presyon sa paligid nito ay maaring pakiramdam ay oposisyon, ngunit ang ilan sa presyong iyon ay umiiral upang ingatan ang hugis ng kung ano ang totoo. Ang shell ay nagpoprotekta, ang lupa ay sumusuporta. Ang dilim ay nagpapabagal sa kung ano ang magiging masyadong mahina ng masyadong maaga. Ito ang kailangan mong maunawaan tungkol sa mga panahon na humihingi sa iyo na umupo. Hindi ito mga walang lamang silid. Ang mga ito ay mga protektadong lugar, at ang mga protektadong lugar ay madalas na pakiramdam ay hindi komportable sa mga taong sanay na sukatin ang buhay sa bilis. Gayunpaman, ang proteksyon ay hindi nagtatagal ng magpakailanman sa parehong anyo. Darating ang puntong ang tagong buhay ay nagsisimulang gumalaw laban sa kung ano ang dati ay naglalaman dito. Isang mahinang crack, isang maliit na shift, isang itulak pataas na hindi pa nakikita ng iba. Ang galaw na iyon ay hindi drama, ito ay destiny sa galaw. Maaring nadarama mo ito sa iyong sariling espiritu bilang isang lumalaking pagtanggi na mabuhay sa kalituhan. May something sa iyo ay hindi na gustong tawagin ang panik na karunungan. May something sa iyo ay hindi na gustong tawagin ang numbness na kapayapaan. May something sa iyo ay hindi na gustong tumanggap sa pagiging abala habang sa loob ay walang sandalan. Iyon ang simula ng paglitaw. Ang buhay ay hindi naging maingay, ngunit naging determinado. Hayaan ang iyong puso na sumagot nito ng tahimik na oo. Nandito ako. Ang mga salitang iyon ay hindi performance. Ito ay isang paraan ng pananatiling present sa kung ano ang nagbubukas sa loob mo. Kapag sinabi mo ang mga ito, titigil ka sa pagpapabaya sa proseso sa eksaktong sandali na nagsisimulang humingi ng tapang. Hindi mo kailangang pilitin ng sprout. Kailangan mo lang na manatiling tapat habang ito ay tumataas sa kung ano ang dati ay nagpapanatili dito ng ligtas. Ganito nagsasalita muli ang pamagat, hindi bilang utos na magsagawa, kundi bilang tawag ng manatiling present hanggang sa ang nakatago ay makilala bilang buhay. May ginhawa sa pagrealisa na ang sandali ng pagupo ay hindi kailanman tungkol sa pagtanggal ng iyong galaw ng magpakailanman. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa iyong galaw kung paano pinamumunuan. Ang mga pinili ay hindi nagiging matalino sa pamamagitan ng pagkilos sa bawat ugali. Nagiging matalino sila sa pag-aaral kung kailan dapat maghintay, kailan dapat manood, at kailan dapat gumalaw. Ang pattern na yon ay hindi nagmumula sa pagiging perpekto, nagmumula ito sa sinanay na pag-unawa. At ang pag-unawa ay madalas na nagsisimula kung saan nagtatapos ang sariling kalooban. Kapag maaari kang umupo nang hindi bumagsak sa takot, hindi ka na nahuhuli ng bawat biglaang nararamdaman. Malaya kang tumugon ng may intensyon. Kaya kapag bumalik ka sa pamagat ngayon, marinig mo ito ng may mas maraming pagiging malambing. Ang Diyos ay hindi lang sinasabi sa iyo na maging tahimik. Sinasabi niya sa iyo na ang kung ano ang kanyang ipinahayag ay masyadong malaki upang mahawakan ng pagmamadali. Kaya nga mahalaga ang pag-upo. Inihahanda nito ang puso upang tumanggap ng kung ano ang ididistort ng impatience.
Maaaring hindi mo pa alam ang buong hugis nito, ngunit maaari mong igalang ang proseso sa pamamagitan ng pagpili ng presence kaysa sa panic. Ganito nabubuo ang mga pinili. Ganito ang nakatago ay nagiging nakikita nang hindi nawawala ang lalim nito. At ito ang dahilan kung bakit ang panahon na naroroon ka ay karapat-dapat sa iyong paggalang, hindi sa iyong pagtutol. Kumuha ng hininga at itype ang mga salitang I see it sa mga komento kung ang mga ito ay nakakatulong sa iyo na kilalanin ang hugis ng iyong panahon. Pagkatapos ay hayaang manatili ang parirala at patuloy na makinig dahil ang pagkilala sa buto ay simula lamang. Ang mahalaga sa susunod ay kung paano ka mamumuhay kapag alam mong may buhay sa ilalim ng lupa. Huwag ipagkamali ang pagkilala sa pagkumpleto. Ang malinaw na pagkita ay isang regalo, ngunit hindi ito ang buong paglalakbay. Kapag alam mong totoo ang panahon, kailangan mo pa ring piliin kung paano ka dadaan dito. Dito nagsisimula ang pagkamaturong. Titigil ka sa pagtatanong lang, ano ang ito? At magsisimulang magtanong, paano ako dapat mabuhay sa loob nito? Ang tanong na iyon ay nagbabago ng lahat. Inililipat ka nito mula sa passive na pagmamasid patungo sa tapat na pakikilahok. Pinipigilan din nito ang pagiging test na kailangan mong pumasa agad ang bawat umuunlad na detalye. Ang ilang mga bagay ay nangangailangan ng pasensya. Ang iba ay nangangailangan ng mga hangganan. Ang iba ay nangangailangan ng panalangin. Ang iba ay nangangailangan ng katahimikan. Ang karunungan ay nasa pagkaalam kung alin ang alin. Ang iyong buhay ay maaaring pakiramdam ay isang field pagkatapos ng ulan, malambot na sapat upang ipakita ang bawat bakas ng paa. Ang malambot na iyon ay kapaki-pakinabang dahil ipinapakita nito kung saan ka naglakad ng walang intensyon. Ipinapakita nito kung saan ang takot ay pumalit, kung saan ang pag-asa ay naging tahimik, kung saan ang mga lumang ugali ay nag-udyok ng malalim na bakas sa kaluluwa. Ngunit ang malambot na lupa ay maaari ring tumanggap ng bagong bagay, maaari itong tukuyin, maaari itong ihanda, maaari itong gawing handa para sa ibang uri ng paglago. Kaya nga mahalaga ang panahon. Ibinubunyag nito ang kung ano ang kailangang alagaan, hindi upang ipahiya ka, kundi upang matulungan kang maging mas tapat sa kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo. Mayroon ding awa sa mga limitasyon. Hindi kailangang mabuksan ang bawat pinto ngayon. Hindi kailangang mangyari ang bawat usapan ngayon. Hindi kailangang sundin ang bawat pagnanasa agad. Ang ilang pagpigil ay isang regalo dahil pinipigilan nitong magkalat ang iyong lakas. Kapag ikaw ay pinili, isa sa mga unang aral ay ang pag-aaral na ang access ay hindi katumbas ng assignment. Dahil lang may something ay available ay hindi ibig sabihin na para sa iyo na gawin. Dahil lang may something ay naantala ay hindi ibig sabihin na itinakwil. Ang mas mabagal na landas ay maaaring ang mas ligtas na landas. At ang kaligtasan sa kahulugang ito ay nangangahulugan ng pag-ingat sa iyong puso mula sa mga desisyong ginawa sa ilalim ng presyon. Kaya nga mahalaga ang praktikal na buhay ng pananampalataya. Hindi ka lang naghihintay sa isang upuan at tumitingin sa pader. Gumagawa ka ng mga pagpipilian, pinapayak mo, nagpapahinga ka kung saan maaari. Nananalangin ka ng may partikularidad. Hinihiling mo sa Diyos na tulungan kang hiwalayin ang ugali mula sa utos. Napapansin mo ang mga sandali na ang iyong katawan ay nangingigil at hindi mo kinukutya ang reaksyong iyon. Binibigyan mo ito ng pansin. Hinahayaang turuan ka nito. Pagkatapos ay tumutugon ka sa mga hangganan na nagpoprotekta sa kalinawan. Hindi iyon takot, ito ay karunungan sa galaw. Ang taong makapag-upo ngayon ay makapagpili rin ng mabuti mamaya. May mga sandali na ang isang tao ay sa wakas ay tumigil sa pakikipag-bargain sa katotohanan.
Hindi na nila sinasabi, baka inisip ko lang ito. Hindi na nila sinasabi, baka dapat lang itong balewalain. Hindi na nila sinasabi, baka kung patuloy akong gumagalaw, mawawala ang pakiramdam. Sa halip, inamin nila na ang panahon ay nagsasalita ng sapat na malinaw upang igalang. Ang paglipat na iyon ay tahimik, ngunit binabago nito ang buong panloob na landscape. Kapag tumigil ka sa pakikipag-negotiate sa kung ano ang alam mo, ang kapayapaan, Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.